Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po. Ngayon po ay 21 ng Mayo, 2026 anyo at ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 6:25 ng umaga. Araw po ngayon ng Huwebes. At nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal, direct po dito sa Los Angeles, California ay patungkol po dito kay Pia Cayetano na umiyak doon sa session hall ng Senado. Ang title ko po ngayon ay Pia Cayetano umiyak dahil hindi daw pinansin ang kanilang dinadaanan. Ayan po. Ay marami na po akong nakita na gumawa ng TikTok o yung mga short o ay binabatikos po siya eh. Pero dadagdagan po natin, gagamitin natin ang Biblia. Opo. Para sigurado, para wala ng question. Ano ba yan? Ano ba yung ginagawa ni Pia Cayetano o ano ba yung nangyari o ano ba yung kasi po kung i-discuss natin ng tao lang ang pananaw ng tao ay naiiba po yan eh. Pero pag gamitin natin ang basis natin ay yung salita ng Diyos, ay iba po yan. Mahirap kalabanin ang salita ng Diyos. At wala kang laban kung ang basihan ay salita ng Diyos. Umiyak siya dahil doon sa sinabi ni Risa Ontiveros na para daw walang nangyari. Ay pero hindi naman ako mahilig makinig sa mga ganyan eh. Ngayon, binalikan ko po yung sinabi pinakinggan ko yung sinabi ni Risa Ontiveros. Ay wala naman eh. Wala namang yung pagkasabi doon ni Risa, kasi pinatapos ko eh, simula hanggang matapos. Ang pagkasabi doon ni Risa ay yung nakaraang mga araw, hindi yung pagbaril ha, o hindi yung pagpaputok ha, hindi yun. Yung mga lahat ng pangyayari ay parang walang nangyari. Kaya ang gusto ni Risa ay huwag nating kalimutan yung mga pangyayari. Yun po ang sinasabi niya. Ay bakit naman ito si Pia ay makasarili? O sarili lang pala niya ang iniisip niya. Na bakit daw sasabihin na walang nangyari? Ay natatakot na nga sila dahil may putukan. O naaamoy na nila yung kwan siguro. Ay kasi sa aircon yan eh. Iisa ng amoy niyan pag nasagap ng aircon ay ang bilis niyan eh. Lahat na ng kwarto ay mayroong gunpowder na smell. O ganun po ano. Ngayon ay hindi niya muna inintindi ano yung context ng sinasabi o paano sinabi o ano yung topic. Kaya nga po sa Biblia po, marami po ang naloloko eh. Kasi nga ay kukunin lang yung isang sentence eh. O isang verse o dalawang verse. Tapos, hindi nakita kung sino ang sinasabihan o bakit sinabi. Ganun po eh. Dapat intindihin mo, ano ba yung context o ano ba yung topic o ano ba yung pinagmulan. Yun nga at sa ngayon ay tinatawag siyang drama queen. Ito si Pia Cayetano. Ay una ay mali nga yung kanya eh. Mali yung pagkaintindi niya eh. O bakit siya iiyak doon sa sinabi ni Risa na ang ibig sabihin kasi ni Risa,
huwag natin kalimutan, oo, yung mga pangyayari. Oo. Ay kaso naman ay ang pagkaintindi naman ni drama queen Pia Cayetano ay parang binaliwala yung damdamin nila. Ayan po hindi ba? Yung feeling nila. Feeling lang po yun Ay pagdating po sa feeling, wala pong tama dyan, walang mali. Feeling lang yan At dapat hindi mo itapik yan sa Senado. Huwag mong itapik yung feeling mo. Kahit galit na galit ka, ay anong magagawa niyang feeling? O kahit takot na takot ka, anong magagawa niyang feeling? Lahat po tayo ay may feeling. Ay kung lahat ay tatalakayin dyan, ay wala nang... At saka ang malinaw po ang ang batas ng Diyos ay malinaw Wala namang lugar sa 10 utos yung feeling. Wala. Huwag ka magnanakaw. Very specific po. Huwag kang mangangalo niya. Huwag kang magtestify sa hindi totoo. Huwag kang papatay. Walang kwan dyan. Walang aywan ko ba bakit sa bagay sa drama kasi yan ang ini-emphasize yung emotion o yung feeling. Opo. Sa mga drama lang naman. Pero pagdating sa ganyan, sa yung talakayan dyan sa Senado, ay wala yan, hindi ba? Ngayon ay, okay, ipagpalagay na may pinagdadaanan sila noong nagkaputukan o bago magkaputukan o pagkatapos. Pero hindi na kailangan na i-verify kung nasaan na sila, kung buhay pa sila. Hindi na kailangan kasi naka-live sila Naka-live po naka-live sila, kumakain o nagbi-meeting o nagtatawanan o ayun. Hindi ba? Bakit mo i-verify pa kung buhay sila? Useless Naka-live sila Hindi ba? Common sense lang naman, hindi ba? Nagkaputukan, tapos nakita mo na naandun lang sila, nakaupo sila. Adi, bakit mo pa i-verify na sa bagay, kung chismis lang, pwede. Ano nangyari? Ganon. Pero, useless Kasi, nakikita na Mabuti sana kung sugatan sila o nakabulagta na yung mga empleyado. Ay wala naman At yan po ang tatalakayin ko ngayon para mabigyan natin ng liwanag. Ito po Hebrew 12:4. You have not yet resisted to bloodshed, striving against sin. Ayan po nakasulat. You have not yet resisted to bloodshed, striving against sin. Ang ibig sabihin nito, although na parang malayo ito, pero iuugnay ko po. Iuugnay ko yan. Kasi nga, nalilito po ang mga tao Ang pinag-aaralan kasi ng mga tao ngayon, yung feeling. O ang inilalaban ng mga tao ngayon, yung feeling. Ay pero hindi po ganyan. Sa paglaban sa kasalanan o striving against sin, hindi pa naman kayo kanya, ang sabi po ng Biblia, hindi pa naman kayo nasusugatan o hindi pa dugo o hindi pa dumadanag ang dugo. Ayan po. Anong ibig sabihin yan? Ibig sabihin walang kwenta yung paglaban nyo sa kasamaan. Walang kwenta. Ay ito rin, ay walang kwenta yan kung feeling lang. Gusto mo maayos, hindi ba? O walang confusion. Paano mo lalabanan yan? Ay feeling lang pala yan Walang kwenta, hindi ba? Ngayon, ito lang,
didiretsahin ko na ako hindi ko pinapansin yang ganyan na sila ay na-trauma, sila ay nasindak, hindi ba? O sila ay umiiyak na doon, hindi ko papansinin yan. Kasi hindi ko naman nakita na may bumulagta. Hindi ko nakita na may mga sugatan. Bali, wala sa akin yan. Kasi nga dito sa verse na ito, you have not yet resisted to bloodshed in fighting against sin. Ayan po. Hindi ba? May nagpaputok ay wala yan. Wala yan. Ay, kasi nga saan ang tinamaan? Hindi ba? Yun ang titingnan natin. O mayroon bang nagbarilan? Para matakot ka? Hindi ba? Wala naman eh. Ay kung minsan nga yung iba gustong-gustong makarinig ng putok hindi ba? Yung iba. Kaya kung may putok, hinahanap nila ang putok kasi gusto nilang makakita o makarinig ng putok o makakita ng mga kislap ng baril, hindi ba? Kumikislap yan pag madilim Ayan po, hindi ba? You have not yet resisted to bloodshed in fighting against sin or striving against sin. Kaya baliwala yan. Para sa akin po okay, James 1 verse 12. Ito pong ating mababasa. Blessed is the man who perseveres under trial, because when he had stood the test, he will receive the crown of life that God has promised to those who love Him. Blessed is the man blessed is the man who perseveres under trial. Ay wala namang trial dyan Hindi ba? Ang kinakabilibang ko na tao, yung nakikita ko na nahihirapan siya, pero nagpipersevere siya. Pinagpapatuloy niya ang laban. Kasi, i-consider ko yung mga pangyayari sa kanya, mga temptation yon at saka mga trials. Blessed is the man who perseveres under trial. Opo. Mga problema. Kung hindi siya sumusuko doon sa mga problema niya, ay blessed daw yun. Kasi nga, kuwan yan yung mga trials and temptation kasi, ay nakaka-develop yan ng perseverance. Kung may perseverance ka, ay nakaka-develop yan ng, kung tuloy-tuloy, nakaka-develop yan ng karakter. Yun po At yun ang hinahanap natin sa tao, yung karakter. Hindi ba? Ang pinanggagalingan po ng karakter ay yung trials and temptations. Kaya po ganyan. Ngayon, ito ay wala namang kwan dyan Wala naman akong nakikita dyan Bakit? Lumaban na ba sila? Nagpersevere ba sila? Ay putukal lang yan Ano ba ang nilabanan nyo dyan? Wala. Chismis lang yan. Hindi ba? Chismis lang. Kasi nga wala namang kalaban. O just for a show. Hindi ba? Nagpaputok just for a show. O drama. Hindi ba? Kaya hindi ko kino-consider yan na nag-persevere sila sa under trial. Ngayon ay ito, kinopya ko lang po ito para maintindihan natin. Ano ang nilalabang ko dito? Ay ito, kinuha ko sa Biblia para maunawaan natin o mayroon tayong basis. At ito, nangyayari po ito sa mga tao. Nangyayari po ito. Sige. Kahit na isa dito. Basahin ko lang po ulitin ko ito galing sa Biblia ito. Ngayon ay ito, pinapatunayan ni Paul na malayo pa kayo. Wala pa yan, sabi ni Paul.
Yung mga naranasan nyo. Kasi ito ang mga tao, may nakaranas na nito. Ito, others were tortured and refuses their release. Ayan po, di ba? Tinurture yung iba Tinurture at hindi nire-release. Refuses their release. Parang ganun kay Dilima. Mahigit 6 na taon nakakulong. Dapat yun ang kahabagan natin. Dapat yun ang kumustahin natin. Dapat yun ang tulungan natin. Ay hindi nire-release kinasuhan ng tinambakan ng kaso, nagawa-gawang kaso, hindi ba? So that they might gain better resurrection, Still others endure mocking. Niluluko, hindi ba? Yung iba. Kahit na pabiro, niluluko, mocking. Yung iba daw ay minamak, unplugging, and even change and imprisonment. Ayan po, hindi ba? Kinulong nila Yung mga ayaw sumunod, kinukulong nila. Kung kalaban nila, kinakasuhan nila. Ay nakasulat po, ba? Even change and imprisonment. Hindi ba? Mayroon bang kinulong? Mayroon. May pinasara pa nga na yung ABS-CBN, pinasara nila yan Hindi ba? Ano ang ilalaban ngayon nito? Nito ni Pia Cayetano na yung feeling niya ay nasaktan sila o natakot sila. Ay ito iniisa-isa ko na nga They were stoned, they were so into, they were put to death by the sword. They went around in sheep's clothing, or in sheep's skin and goat's skin, destitute, oppressed, and mistreated. Ayan po Hindi ba? Yun ang dapat nating kahabagan o kaawaan. Sino po yun? Yung hinati ang katawan, nilagari, hindi ba? Nilagari ang kanilang mga katawan. Sewn into two. Hindi ba? Nilagari ba nila yan? Nilagari ba? Hindi naman Hindi ba? Although na may nabasa ako kanina na nag-comment kay Amy, ang sabi ng comment ay maniwala ako sa kanya kung lagariin niya. Ay ewan ko kung ano yun. Lalagariin daw. Ay natawa nga ako doon sa comment. Hindi daw siya maniwala kay Amy doon sa sinasabi ni Amy. Pero maniwala siya kung lagariin niya. Ewan ko kung ano yun, lalagariin. Hindi ba? Pero dito, they are sown into two. Yung mga tao noon, nilalagari. Ay, ikumpara mo ngayon dito na nakarinig lang sila ng putok. Hindi ba? Ang layo Ano pa? They were put to death by the sword. Pinagpapatay yung iba, hindi ba? Ano pa yung iba? They went around in sheep's clothing. Wala na silang maisuot. Ang isinusuot lang nila ay mga balat ng kambing. Balat ng tupa. Yun ang mga baro nila. At saka, they are destitute. Wala na nga makain yan Walang maisuot. They were oppressed and mistreated. Ayan po. Yun ang kahabagan. Yun ang kaawaan. Hindi po yung nakarinig lang ng putok ng barilay na stage lang pala yan. Hindi kahabagan yan. Hindi ba? At kinuha ko nga itong Biblia para maintindihan natin. Ang layo po ay sa bagay, ay drama queen nga Ang problema dyan kasi, baka may maniwala Parang ganun kay Alan Peter Cayetano, napaniwala niyang si Robin Hood Padilla. Ngayon,
ito si Robin Hood, dahil naniwala sa kay Alan Peter na kailangan natin local court. Di ba? Kailangan natin local court. Oh, naniwala si Robin, itinakas niya. Ay putris, ay yung baril nahulihan na siya kasi yung nabundol niya na bindor sa Angeles City sa Pampanga, nakabundol yan eh. Hinabol siya ng mga tao, hinabol siya ng pulis. Nakita yung mga baril, ay ito naman, ay itinakas niya naman ay delikado po yan. Kung itinakas niya si Batok, hindi ba? O, nagtatago o ay gumawa pa nga ng eksena yan, hindi ba? Sumigaw doon sa session hall. Nakita ko yung mga reaksyon ni Lito Lapid at saka ni Soto. Aba ay namamangha sila, ay bakit sumisigaw ito? Ay 6 na buwan na absent. Gusto pang ipahuli yung ay wala nang kaayusan hindi ba? Gusto pa niyang ipahuli yung Sergeant at Arms na luma. Oh, sinigawan din niya eh. At ito naman si Robin Hood Padilla, kinumpronta pa kunyari si Kiko Pangilinan, hindi ba? Parang gusto niyang suntukin, hindi ba? Ayan po ang mga arte. Dahil nga lang nagpalit ng leadership, nakakatakot po yung ganyan. At kinukumpuse nila ang mga tao. Pero, ibalik ko lang ang topic ko, kawawa yung napapaniwala ni Alan Peter Cayetano, katulad ni Robin Hood Padilla, na kailangan daw ang local court. Adi, ilaban nila ngayon yan. Ilaban nila. Hindi ba? Kung 10 years nilang ilaban yan, sige, sabihin nila. Oh, kailangan ang local court. Ay, pero wala. Ay, paano nang sinabi ko nga doon sa comment ko paano local court yan? Wala namang complain, wala namang witness, wala namang dokumento ang local court. Paano magde-decide ang isang judge? Ang judge po ay passive. Hindi nagde-decide yan ng walang nakahain sa kanya. Passive nga yan eh. Oh, hindi ba? O ayan po at sana ay may natutunan po tayo bago po ako mag-umpisa ay dinadalayan ko po na sa ating pakikinig ay makakuha tayo ng wisdom na nanggagaling sa Panginoon. At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.